Isang magandang araw po ng Huwebes sa inyo mga kaibigan, ikadalawampu sa buwan ng Pebrero taong 2025. Ako pa rin ang inyong kaibigan, ang inyong kasundo, ang inyong karadyo. Si Buddy Bernardino dito po sa Radyo Pilipino UK, ang palatuntunan pong kape at balita. Alam niyo marami hong nagtatanong mga kaibigan, bakit parang balewala kay BP Sara yung mga impeachment complaint na inihain laban sa kanya? Bakit si BP Sara nakikitang parang walang problema? Ang saya-saya kung saan-saan lang nagpupunta. Okay, napakasimple naman yan. Ang totoo ho niyan mga kaibigan, yung pinakahuling video nga ni BP Sara ho, kasama niya yung kanyang sister, ano, si Kitty, nagtungo sila ng ng Japan at ang dami nilang mga pictures doon na naghaharutan sila magkapatid, siyempre, mga larong babae silang magkapatid, di ba? At yung aura ni BP Sara kapag ka merong press con, maaliwalas, di ba? Walang problema. Kasi ito ho um, na kanino ba yung tinatawag ho na burden of proof, mga kaibigan? Ibig sabihin, ang burden of proof na kanino? Sino ho magpapatunay ng mga pagkakasala kung meron man? Wala naman kay BP Sara yun Nandun sa kanya mga prosecutors, mga kaibigan, ano? Ano bang ibig sabihin ng ng burden of proof? Kinakailangan hong patunayan, mga kaibigan, nung mga prosecutors kung talagang mahuhusay at magagaling sila. Patunayan nila na sa kanila yung burden of proof. Ipakita nila diyan sa mga husgado sa impeachment trial na yung kanilang mga inaakusa na mga issue kay BP Sara tunay at totoo. Kailangang ipakita nila meron silang paper trails na sinasabi. Ebidensya, katotohanan na ginawa nga ng Vice President ito noong siya ay DepEd Secretary pa at yung mga pundong ito ay kinalikot niya o pinakialaman, mga kaibigan. Sa totoo lang mga kaibigan, nung nagtatrabaho pa ako bilang broadcast journalist sa mainstream media, isa sa mga media network dyan sa Pilipinas, na-cover ho natin ng buong buo yung impeachment trial ni dating Pangulong Joseph Estrada. Diyan po sa Senado, tayo po yung angkor dyan sa Senado noon at yung buong proceedings ay na-cover ho natin. So itong mga ganitong issue hindi na ho bago sa atin. Burden of proof na kanino? Nandun sa mga prosecutors ng Kamara, 11 ho yan na inelect, nasa kanila ngayon ng bola kung paano nila patunayan. At ang mga inaakusa kay BP Sara, wala kay BP Sara ang problema Nandito ngayon. Nandito sa mga prosecutors. Kung talagang magaling kayo, patunayan ninyo. Yan din ang ginawa ng mga prosecutors noon laban kay dating Pangulong Joseph Estrada nung impeachment trial niya dyan po sa Senado. Eventually, anong nangyari? Ang judge dyan noon, presiding judge, itong si dating Supreme Court Chief Justice, ano, sino ba yun? Cebu yung at talagang umaalingaw-ngaw yung nung dumating yung araw ho na ilalatag na yung desisyon ng impeachment court din sa Senado. Nagbotohan sila. Si dating Supreme Court Chief Justice Hilario Davide, Cebuano ho yan mga kaibigan. Tandang-tanda ko pa nung sabihin niyang the no votes have it. Ayun, panalo sa ERAP sa impeachment, mga kaibigan. Ang nangyari, nung sinabi ni Davide ho yun, mga kaibigan, nag-book out yung mga prosecutors ng Kamara. Pinangunahan ng dating senador, dating congressman,
Si Joker Arroyo ng Makati, sumalangit nawa. Hanggang sa magpunta sila dyan sa EDSA, kung ano-ano nang nangyari, hanggang sa napilitan na bumaba si Pangulong Erap. Pero hindi naman nun siguro mangyayari yung ganito, ano? Isa pa, yung mga abogado ngayon, ho, ni DP Sara, bukod sa kanyang ama na nagboluntaryo, yung kanang biyanan, ng Carpio, yung kanyang biyanan, tandem, yung kanyang tatay at yung kanyang father-in-law, tandem mo sila, tutulong ho dyan yung magagaling na abogado ng mga Fortun, si Attorney Raymond Fortun, mga kaibigan. Kilalang kilala itong tagapagtanggol ni nating Pangulong Erap Estrada dyan sa Senate at maging sa Sandigan Bayan, mga kaibigan. No? At yung dati ring, yung law office din ng dating Chief Justice, si Andres Narbasa, Narbasa Law Office. Puro mga magagaling na masasandigan mong abogado itong mga ito, mga kaibigan. Parang naulit lang ho yung kasaysayan, ano? So, may masasandalan talaga si BP Sara, mga kaibigan. Tingnan niyo naman, kampante siya, hindi niya iniisip. Maliwalas ang mukha. Nagpunta sila nung, siyempre, may break din siyempre. Dapat siya, nandun sila sa Japan ng kanyang, ng kanyang kapatid ng babae, si Kitty, mga kaibigan. Naglalaro-laro lang sila doon. Yun ang tinatanong ng ilan eh. Marami. Bakit parang balewala kay BP Sara? Siyempre nga ho, yung issue na ang burden of proof, wala po sa kanya eh. Nandito sa mga prosecutors, kaya yung mga prosecutors ngayon ang namumroblema. Buti nga sa inyo kayong sasakit ng ulo ngayon. At bibigyan ko lamang ho kayo ng background, mga kaibigan. Ano? At kahapon nga ay question nitong si Vice President Sara Duterte dyan po naman sa Supreme Court ang validity at constitutionality ng ikaapat na impeachment complaint na inihain laban sa kanya. Siyempre, napag-alaman natin, mga kaibigan, na naghain ang kampo ng Vice President ng petition for certiorari, o ang bigkas po ng dating Senator Miriam Santiago dito ay petition for certiorari and prohibition with urgent application of temporary restraining order and or writ of preliminary injunction sa Supreme Court hinggil po naman sa naturang issue. At inilagay nga po ng mga respondents dito, siyempre wala nang iba, itong si Speaker Tambaloslos Romualdez, bilang kinatawan po ng Kongreso. At sa Senado naman, ang kinatawan dito na kanilang respondent ay itong si Senate President Chis Escudero at maging yung si House Secretary General Reginald Velasco. Layunin, mga kaibigan, ng petisyon na humingi po ng judicial intervention mula sa Korte Suprema at harangin ng impeachment complaint laban sa Vice Presidente. Tingnan nyo na, mga kaibigan, no? Yan, no? Ang dollar ho ngayon laban sa peso, ilan ang palit? Halos 60 na, no? Maraming nagtataas na mga presyo ng mga bilihin, although may mga bumababa na rin. May petisyon na magtataas ng pasahe sa mga jeep. Taas na ang pasahe ng LRT. May problema po dyan sa West Philippine Sea dahil mas nagiging agresibo yung mga inchik laban sa atin, sa mga fishermen natin, maging BIFAR. Matindi yung kanilang ginawa kamakailan. Ano? Ang Pangulo natin, si BBM, si Bonget Marcos, panay ang kampanya, panay ang politika araw-araw. Sumasama sa rally ng kanyang mga line-up na senador. Ipinopromote yung kanyang line-up na mga senatoriables. Nung una, yung first day, pumunta siya doon sa rally ng kanyang mga senatoriables sa Ilocos Norte, dyan sa Lawag. Pangalawa, dyan sa Davao, kung hindi ako nagkakamali na inisnab-misnab siya, kahit anong kaway niya sa mga tao, hindi siya pinapansin. Ang laking pagkakamali niya yun. Hindi ako nagkakamali dyan sa Iloilo rin at nitong huli. Dyan po naman sa may bandang Pasay yata or if I'm not mistaken. At
siyempre, expected ipinagtatanggol niya mga kaibigan yung kanyang mga senators. Magagaling ito. Matinding kalaban itong mga ito. Ito lang ang tanong natin sa kanya eh. Mr. President, kung magagaling sila, bakit ganito pa rin ang sitwasyon sa Pilipinas? Ha? Bakit marami pa rin ho ang naghihingalo? Naghihingalo in the sense na hindi ho kayang bilhin ang gusto nilang bilhin, mga kaibigan. Ang presyo mahirap tapatan ng sahod na tinatanggap ng mga ordinaryong mamamayan tulad ho natin, mga kaibigan. Gumanda ba ang sitwasyon ng Pilipinas? Gumanda ba ang ekonomiya ng Pilipinas? Hindi. Bakit hindi muna yan ang katupagin ninyo? Yung West Philippine Sea, matindi ho. Pero kayo pumupronta dyan sa mga rally ng inyong 12 senatorial o senator candidates. Pabayaan nyo na sila. Dapat nandun lang kayo sa Malacanang at kung kayo ang Pangulo, kayo ang chief executive, kumbaga ng isang kumpanya, huwag nyo nang samahan itong mga ito. Ituon nyo ang atensyon nyo dun sa desk nyo sa Malacanang. Mamonitor nyo yung mga problema. Kapag sumasama kayo sa mga senador nyo na yan, maano uh, mahahati yung inyong atensyon. Mr. President, hindi nyo mapagtutuunan ng pansin ang tunay na problema ng bansa. Kanan nyo na yung pagtungo-tungo nyo dyan sa mga rally ng inyong mga senatoriables. Intanan mo na. Wala nang nangyayari sa Pilipinas. 3 taon ka na dyan eh. Magtatatlong taon ka na eh. Anong nagawa mo na? Sa ituloy ho natin mga kaibigan, nabatid na kabilang itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa mga magsisilbing legal counsels o legal counsel na kumakatawan sa kanyang anak na si BP Sara sa naturang petisyon. Gayon din, itong si Attorney Lucas Carpio Jr. nabyanan ni BP Sara. At mga abogado na sina Raymond Fortun, meron pang isang magaling na Fortun yung kuya ni Raymond. Itong Narvasa and Salazar Law Firm. Nauna na rin naghain ng ilang abogado mula sa Mindanao na humihiling sa Supreme Court na ipatigil ang impeachment trial laban kay Bibi Sara dahil po naman sa basean nila ito sa isang depektibong reklamo. Ano sa tingin niyo mga kaibigan? Meron pa ba tayong aasahan sa administrasyon no? Puro politika eh. Ano sa tingin niyo? Sa mga kaibigan ko na hindi pa po nakakapag-subscribe sa ating Kape at Balita program sa Radyo Pilipino UK, isang subscription lang po para mas maraming video tayong gagawin sa susunod na mga araw sa patnubay ng Panginoon. Isang magandang oras po sa inyo mula dito sa lungsod po ng London, United Kingdom. Ako ang inyong kaibigan. Ako po si Buddy Bernardino. Bye for now, folks!